Nako, mga sangkay, matinding balita ito. Itong ating presidente na si PBBM, pinapaghanda na po ang AFP or mga kasundaluhan natin laban sa China, mga sangkay. May matindi po siyang babala. Ngayon lamang, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So good day mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Anyway, bago tayo magsimula mga sangkay, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel sa baba ng video na to. Okay? Nakikita nyo po yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below and click the bell. At syempre, i-click nyo rin po ang notification bell. Ngayon, ito mga sangkay, ito po yung... anyway, kung kayo po ay nasa Facebook nanonood, please follow nyo po itong Facebook page. Okay, ito na nga guys. Mayroon pong matinding babala ang ating presidente. Ayan po. Armed Forces of the Philippines, pinapaghanda na ni PBBM. So ano to mga sangkay? Tingin nyo ba may nangangahulugan ito ng posibleng pagsisimula ng digmaan dito sa ating bansa laban sa China? Medyo, mga sangkay, medyo nakakakaba na mensahe ng ating Pangulo. We must be ready. Ayan. Our armed forces must be capable. We must be ready. Ayon po kay BBM. Of securing and defending the archipelago from emerging threats. Grabe. Ito ang AFP daw po ay dapat maging handa sa anumang banta sa teritoryo natin, sa bawat kapuluan ng Pilipinas, mga sangkay. At alam naman po natin kung sino lamang po ang umaaligid-aligid sa atin. China. So, ano bang ibig sabihin na ito? Is it possible na magkaroon po ng digmaan na papalapit? Ngayon nga mga sangkay, ang Amerika nagsabi na po, kumbaga sinabi na po ni US President Joe Biden na kahit isang aircraft lang po ng US, ng Amerika, ng Pilipinas, not US, Pilipinas, mga sangkay, kahit isang aircraft lamang o kahit anong gamit na pandigma ang madali nitong China, wala po silang pag-aalinlangan na re-respondihan kaagad ito. Mino naman, ang Amerika, gigil na po yan sa gera. Pambihira naman. Dapat maging handa ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagresponde at maidepensa ang bansa sa anumang banta sa seguridad. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga bagong promoted na generals at flag officers ng AFP. Kabilang sa mga nanumpa si AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Okay. So ayan mga sangay, yan po yung babala ng ating presidente. At medyo sana talaga hindi mangyari. Ito, may balita din po tungkol dyan yung TV5. Pinaghahanda ni Pangulong Bongbong Marcos ang Armed Forces of the Philippines sa anumang banta sa seguridad sa bansa. Pinaghahanda ang AFP, mga sangkay. Nangako naman ang Amerika at ang Pilipinas na lalo pa nilang patatatagin ang bilateral coordination at ang AFP modernization. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismo ang Commander-in-Chief na ng Armed Forces of the Philippines ang nag-utos sa hukbong sandatahan na maging handa sa anumang security threat sa rehiyon. Kaya na. Mismong presidente natin, hindi na po galing sa general, hindi na po galing sa Secretary of Defense, but from our president. Boses niya mismo mga sangkay, nagsabi na maging handa. Kaya nga po mga sangkay, nung napanood ko ito, sabi ko, isip-isip ko, ano ba mayroon? Possible ba na magkaroon talaga ng digmaan laban sa China? Binanggit ito ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga bagong promote na general at flag officers ng AFP sa Malacanang ngayong hapon. Kabilang narito si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. at ang bagong Presidential Security Group Chief na si Jesus Nelson Morales. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Matinding mga sangkay, babala
o mensahe galing sa ating presidente. I urge you to further enhance joint planning and operations to ensure interoperability across all AFP units and platforms. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo ang bantang tinutukoy niya. Pero matatandaan na nito lang linggo, binangga ng China Coast Guard ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayan. No direct message kung sino ang pinapatungkulan niya, mga sangkay. Pero klaro naman sa atin lahat. Sino ba yung umaaligid sa atin? Sino ba yung may atraso sa atin? Sino ba yung nagbangga sa barko natin? Sino ba yung umaaligid sa West Philippine Sea na sakop po ng exclusive economic zone? Sino ba? China lang naman, mga sangkay, di ba? So, wala pong iba. So, tayo, itong narinig natin balita, mga sangkay, we have to be ready also. No? But, kaya nang sinabi ko, ipag-pray po talaga natin ang bansa natin. Nasabihin na naman ng iba, anong magagawa ng prayer mo? Wala ka kasing alam sa prayer kasi hindi ka nagpe-pray. Alam mo, walang ibang mas very, very powerful sa prayer. Okay? Proven na po yan. Nagpapagaling sa may mga sakit. Magawa ng mga milagrusong bagay gamit po ang pananalangin. Diba? So, why don't we pray? Alam niyo mga sangkay, sa Pilipinas, matagal na po nangyari itong mga ganitong klaseng mas malalang situation kung hindi po ang Pilipinas Christian nation. Kung hindi po yung bansa natin punong-puno ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus at nagpe-pray, nananalangin, malamang noon pa nagkaputukan yan, mga sangkay. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible, and responsive to better address emerging issues confronting our nation. Maliban sa tensyon sa West Philippine Sea, may nakikita naman daw na development pagdating sa internal security o isyong pangseguridad sa loob ng bansa. Uy, ano yun? Gayunman, importante pa rin daw na maging alerto. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. Sa joint statement naman ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at U.S. Defense Minister Lloyd Austin, siniguro ng Pilipinas at ng Amerika na nananatiling committed ang dalawang bansa sa Mutual Defense Treaty. Ayun, isa yan sa ng Pilipinas dahil nga mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Nangako rin ng dalawang kalihim na dodoblehin ang mga hakbang para mapalakas ang bilateral coordination at interoperability ng US at Pilipinas at sa modernization ng ating AFP. Sinabi rin ni US Secretary Austin na ironclad o matatag ang commitment ng Amerika para sa bansa at sa Indo-Pacific region. Grabe, no? Ironclad. Matatag. Ibig sabihin, buo. At inano rin po ito ni Joe Biden Isa po sa babala sa matinding babala sa China. Nauna na rin sinabi ni mismong US President Biden na ironclad ang commitment ng Washington para sa depensa ng Pilipinas. Naglabas ng ganitong pahayag si Biden. Ibig sabihin mga sangkay, kung sakaling aatake ang China, mabilis ang responde. Hindi po supply lang ng mga gamit pandigma, kundi dahil po sa Mutual Defense Treaty, ito po yung mag-uudyok mismo sa Amerika na magpadala ng mga kasundaluhan to defend the Philippine territory against China. Kasunod din ng... Pero mga sangkay, kahit pa ganun, kahit may China pa yan, mga sangkay, no? Imaginin mo, ang Pilipinas nasa digmaan. Masaklap, no? So let's pray, mga sangkay talaga sa ating bansa. Paggaan sa Ayungin Shoal. Pero sagot dito ng China, hindi naman party o kasali ang Amerika sa issue sa South China Sea. 美国不是南海问题的当事方，无权介入中。 And the US is not party to the South China Sea issue. It has no right to get involved in a problem between China and the 国和 Philippines. 菲律宾两国之间的问题。美国对菲律宾的防卫承诺不得损害。 The US promise of defending the Philippines must not hurt China's
sovereignty and maritime interests in the South China Sea. And it must also not enable and encourage the illegal claims of the illegal ng illegal 中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾 Kwento 的 nyo yan. Illegal daw tayo pala illegal daw pala yung claim natin dyan sa West Philippine Sea. Diyos mio, marimar 非法 naman. 权益主张撑腰打气。 Nagbabalita So, ayun, mga sangkay, maging ready lamang po tayo at pag-pray natin. Lahat naman siguro tayo, ayaw po natin humantong sa digmaan, di ba? May matindi pong babala ang presidente natin. May naghahanda lang po ang AFP. But kayo, mga sangkay, tatanungin ko kayo ngayon. Handa ba kayo sa digmaan? Dahil hindi lamang po AFP ang kasali dito. Lahat po tayo magiging kabilang dito sa magiging digmaan just in case sa puputok laban sa China. Just comment down below. Now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pagtatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.